Magandang umaga mga idol. Eto ako ngayon, may re-reprint isang spin dryer. Ang brand niya ay Astron. Ayan. Ito mga idol ay dinala dito at hindi raw gumagana. Sa totoo lang mga idol, ako ay hindi gumagawa nito pero dahil dinala dito ay ating i-check kung ano yung sira. Ayan mga idol at bubuksan ko na yung takip. Haalisin ko mga idol yung nakabalot na plastic at itatabi natin para ibabalik natin mamaya. Ito ay nilalagay mga idol para hindi mabasa yung mga terminal, yung mga sakaling may tumaga sa loob ay hindi mababasa yung ating mga wirings. Ito mga idol at tetesterin natin. Sa pamamagitan ng tester nito mga idol ay ma-detect natin kung may putol ba yung mga kable nito. Una natin tetesterin mga idol ay yung kanyang saksakan, yung pinaka-plug mga idol. Tetesterin natin kung ito ba ay buo o baka naman may putol o nangatkat ng daga. Ayan, so pagtetesting nito mga idol ay iseset natin sa continuity yung tester. Yan mga idol ay tutunog kapag ka okay yung linya niya mga idol. Ayan. Ang okay naman mga idol yung kanyang plug. Ayos. Walang sira doon sa kanyang plug. Ang susunod natin mga idol ay yung linya naman mga idol galing sa ibabaw. Yung linya ng switch ng cover at saka yung linya ng timer mga idol. Yung kasi sa loob, sa ibabaw niyan mga idol, meron diyang automatic switch na kapag binuksan mo yung takip, mamamatay yung power ng motor at pag nilos mo naman ay mabubuhay. Yun na yung ating tetesterin mga idol kung may continuity ba. Ayan na nga at aking tetesterin mga idol. Wala akong nare-reading na continuity mga idol kaya maaaring nandun ang sira. Wala mga idol kaya ito na bubuksan natin. Ayan na at binubuksan ko na mga idol. Alisin natin yung takip sa ibabaw. Ayan, pagkaalis natin mga idol ay makikita na natin yung dalawang yung parang copper na yon na mayroong terminal na mayroon siyang makikitang contact point. Ayan, dapat mga idol kapag nagsasara yan ay maglalapat yung dalawa na yan. Pero dito mga idol ay kawang siya. Ayan, i-adjust natin yan mga idol. Oh, diba? Ayaw yan maglapat, hindi siya gumagana. Kaya ito lang mga idol ay in-adjust ko na. Ayan, dapat ganun yan mga idol. Kapag sinarahan mo ay maglalapat yung dalawang contact point na yon. At nilinis ko na rin yan mga idol para sigurado na gagana. Kaya tetesterin natin ngayon idol kung meron ng continuity tayong makukuha. Kapag tumunog yan mga idol at umilaw yung red na pula doon sa tester natin, ibig sabihin may continuity na. Ayun, tumunog na mga idol. Ayan o. Magbliblink yung pula niyan mga idol. Ayan, okay. Ibig sabihin yan mga idol ay okay na yung supply. Yan mga idol ay atin lang ibabalik isa-isa. Natakloban na natin. Ikabit natin yung mga dating nakakabit. Yan at ibabalot na rin natin ito sa plastic. Para sure na hindi mabasa yung ating mga terminal sa loob. At sasara na rin natin agad mga idol. Pagkasara natin mga idol ay atin yan tetestingin. Yung ibabaw, yung cover sa ibabaw ay atin na rin ibabalik. Ayan. Alam mo naman, bisang-bihasa tayo no. Hindi ako tumatanggap ng ganitong trabaho mga idol. Atin lang tinignan dahil dinala dito ng aking nanay. Ayan, tetestingin natin mga idol. Ayun, umandar siya mga idol. Kaya lang mga idol, bigla siyang tumigil. Ayan, umuugong na lang siya. Ngayon, ang suspected ko na mga idol ay baka yung brake. Pero nung chinek ko yung brake ay okay naman. Chinek ko din mga idol yung kanyang capacitor ay okay rin. Wala rin sira. Kaya yung motor na ang aking suspected mga idol. Ayan na mga idol at akin ang kinaklas. Tamang hinala ko, ayan ang motor. Halos hindi na makaikot. Parang sira na yung bushing niya mga idol. Ito ipapalitan lang natin. Hanggang sa muli mga idol. See you to next chapter. Mabuhay!